Samantala, iimbestigahan na rin ng liderato ng Philippine National Police ang posibleng kapabayaan ng direktor ng PNP Region 3 dahil umano sa pamayagpag ng iligal na pogo sa Tarlac at maging sa Pampanga Province. May mga ulat din na may mga dayuhang napatay sa nasabing mga compound na hindi nakararating sa atensyon ng pulisya. Report mula kay Mark Gabriel. Hindi lusot sa investigasyon ng Philippine National Police ang mismong direktor ng PNP Region 3 kaugnay sa nadiskubring pogo sa Bamban, Tarlac at scam farms sa Porac, Pampanga. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, aalamin nila kung may naging kapabayaan sa panig ni Brigadier General Jose Hidalgo kung bakit namayagpag ang operasyon ng dalawang iligal na pogo sa kanyang area of responsibility. Tama po yung sinasabi nyo, we are investigating rin po yung regional director dun sa mga yan, ang mga reports na hindi po na a-action na mabuti. We put accountability and dun sa mga regional directors, no? Especially yung mga ganyan. Kasama rin sa iimbestigahan kung bakit hindi nakarating sa pulisya ang mga ulat na may mga dayuhang pinatay sa lugar, ngunit hindi na natagpuan. Isa raw ito sa mga rason kung bakit una nang sinibak ang buong pwersa ng Bamban Police, hepe ng Porac Municipal Police at ang Provincial Director ng Pampanga. Bakit may mga foreigners na namamatay na doon? And dapat, for their own, dapat na inimbestigahan nila. Asa ba nagagaling to? Hindi kasi nagiging natural sa kanila pag may ganyan. Dapat hindi. Inaalam nila. Then sa Banban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. And yun po yung but I don't want to say na protector po kasi wala naman po talagang protector. Ang DILG nagpalabas na ng memorandum circular para sa mga local government unit at sa PNP na magtulungan sa pagtunton at pagsugpo sa mga iligal na pogo. Base sa datos ng PAGCOR, mula sa higit 300 pogo, nasa 43 na lang ang legal at may kaukulang permit sa kanila. License ay nasa Metro Manila lang and one in Kawit. Yun na lang. So all others na makita mo na meron kang mga activity, ipa-verify mo na. They've got the BPLO, the Business Permit and Licensing Office. Automatic yan. Pwede mo gamitin yan. Pwede mo gamitin sanitation mo. Pwede mo gamitin yung bombero para i-check ito. At pagkatapos, it's no reason. Kailangan maano kagad. Hindi na kailangan ng ano yung isang illegal activity. Kasama rin sa nais mapigilan ng DILG ang posibilidad na magamit ang pondo mula sa illegal na pogo sa darating na midterm elections. Kung titignan mo ang ginagawa nito, hindi lamang against illegal pogo, against drugs, against isabong, against weten, all of these things. Kasi whether we like it or not, sa totoo lang, kuminsan itong mga perang illegal na ito ay ginagamit to prop up candidates. At yun na masaklap po rin. Kinumpirma naman ng CIDG na may mga nakita na silang koneksyon sa scam farms sa Porac at ang pogo sa Bamban, Tarlac at ang kaugnayan nito kay Mayor Alice Gu. Inaaral na umano nila ang mga hawak nilang dokumento para mapagtibay ang koneksyon ng dalawang pogo. Mark Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.